So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, no? So andito na naman po tayo sa couch habang pinapanood si Mike Cervera, ang aking insan. Okay. So yun, no? So ito yung pag-usapan muna natin ngayon. So actually, magiging trending talaga to bukas, itong katangahan po ng mga DDS. Okay. So ngayon po, meron po silang pinalabas ngayon na pulburon video daw di umano sa Canada. Okay. So ngayon mga kababayan, ako talaga, interesado talaga ako makita yung pulburon video na yan. Kasi ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan, kung totoo talaga nag-a-addict si PBBM ngayon, so talaga magiging anti-government po ako. Talagang magiging anti-BBM po talaga ako. Yun nga lang mga kababayan, no, yung pinakita nilang video, di ba, is palpak. Okay? Kasi una kasi, nagpa-teaser pa sila. Kasi kung titingnan po natin yung senaryo mga kababayan, 2022 pa lang mga ka-Streetwise, sinimulan na po talaga nila yung propaganda po na yan na pulburon video. Okay, pulburon issue. So ngayon, inabot sila ng 2 taon para, di ba, para ilabas yung video. So doon pa lang mga kababayan, magdududa na talaga kayo kasi kung totoong may video yan, nilabas na nila yan dati pa, especially sa Senate hearing kay Bato de la Rosa. So ngayon, ang lumalabas dito mga kababayan, kasi ako kaya akong gumawa ng video na ganun eh. Yung AI, marunong ako gumawa nun. So ngayon, gusto nyo sample? So ganito mga kababayan. Doon pa lang is magdududa na po tayo. Okay. So ngayon, alam ko nakita na ng iba to. So panoorin ngayon natin itong video na pinagkalat nila ngayon. So ito yung lumalabas ngayon sa internet na ito daw po ay teaser ng kanilang pulburon video. So ang pulburon video pala mga kababayan, ito po yung video na gumagamit po ng coke, no, ng cocaine si PBBM. So ito yung video. Yan. So bali yan sa Vancouver po ito nangyari. So pinapanood po nila yung video. Okay. So habang pinapanood po nila yung video, kumakanta po sila ng bayan ko. Okay. So alam nyo kasi mga kababayan, kung pulburon video yan at 2 taon ko nang hinintayan, hindi ko po kakantahan yan, sisigawan ko po yan. 'Di ba? Sisigaw po ako sa galak kasi po tuwan-tuwa ako niyan kasi sa wakas lumabas na yung video. Hindi yung kakantahan nyo, 'di ba? So ngayon ito yung malinaw dito. Ang ginawa ko dito, kin-close up natin. So ito ngayon ang lumalabas ngayon, no. Ito. So yan. Ito, kin-close up po yung video So ito yung lumalabas ngayon. So malabo. Yan, 'di ba? So malabo pa. Okay. Sumasakit ang ulo ko dito. So ngayon ito ngayon ang point natin dito. Kasi tulad nga ng sinabi ko mga kababayan, kung talagang totoo yung video po na yan, dapat dati pa lumabas yan. So ngayon, ang hinihintay natin dito is lumabas mismo yung actual video na pinagkakalat nila ngayon. At doon po natin ma-examine kung ito ba ay totoo, kung ito ba ay AI, o kung ito ba ay peke. Tandaan natin mga kababayan, madali lang pong malaman na peke yan. Kasi unang-una, pag yan po ang naging viral, meron po tayong DITC, di ba? May mga experts po tayo dun sa IT. Makikita at makikita po yan na peke yan. Okay? Pangalawa mga kababayan, dito po talaga lumalabas na desperado po talaga itong mga DDS. Kasi ako naniniwala kung peke yan eh. Hindi ko pa nakikita pero naniniwala kung peke yan. So kung peke yan mga kababayan, kaya nilang itaya yung kredibilidad nila para lang po makasira sa gobyerno. Well, kung hindi peke yan, paniniwalaan ko yan. Hindi po tayo tanga. At sana mga kababayan, kung totoo itong video yung ilalabas nila, sana maniwala din po tayo. Ayun po yung advice po natin. Kasi tayo naman sa katotohanan tayo eh. Pero pag peke po itong mga kababayan, di ba, mawawalan po sila ng credibility. Lalong-lalo na mga ka-Streetwise no, na ito po ay pinagkalat na ngayon ng mga vloggers na meron talagang pulburon video. Pero mga kababayan ito ang catch mga ka-Streetwise. Yung video po na kumakalat ngayon na yan, kilala na po natin kung sino po yung nagpakalat. Kilala na po natin kung sino po yung source. Ayun pong malinaw dito. Di ba? Totoo man o hindi yung video na yan, kilala na natin kung sino yung source at meron po tayong ebidensya dito na ang source po nito ay si Harry Roque. Okay? So tingnan nyo to ito merong video dito. Baka kasi copyright tayo eh. So ito to. Panoorin nyo to.
Kayo, itaas ang mga kamay. Pag nakita yan ng madlang bayan, magagalit ba ang Pilipino? Mabuhay po kayong lahat. Abangan niyo po ang world premiere. Ayan na, Siyempre, world premiere. Kay Boljakera. Ang date po, kasabay ng SONA ni Kasabay ng SONA, ha? Marcos. Pag pinanood niyo po yon, bibigyan kayo ng sandaling pagkakataon na mag-download. Kasi ang gagawin po nila yan, take down nila sa Facebook at saka sa YouTube. So kailangan, pag sinabi ni Boljakera, ngayon na, ihanda nyo na ang pag-download at pasa-pasa na yan sa mga Viber groups. Dahil gugurgurin po yan. Gugurgurin po nila yan sa... Ay, hindi pala. Ang hindi nila magugurgur ay X, dating Twitter, at saka ang ano yung Chinese? TikTok. Pero unfortunately, sa Facebook, sa YouTube, gugurgurin nila yan. So, TikTok, kung meron kayong TikTok, at saka X, yan ang gamitin. At saka Rumble, yan ang gamitin para makita. Alam nyo, inaasahan namin kayo, ha? Hindi po pwedeng manggaling yan sa Pilipinas. Gurgur ang maglalabas niyan sa Pilipinas. Yan ang inaasahan namin sa inyo. Dito manggaling sa inyo. Okay yan, ha? So, malinaw mga kababayan, no? So, ngayon, ito yung drama nila. So, ang gusto nila, sa abroad, manggagaling yung video para nga daw safe. Okay. So, alam mo, bobo-bobo ni Harry Roque talaga, no? So, ngayon, ito, ebidensya ito, na yung video nanggaling kay Harry Roque, na pinagkalat mo. Oh. So, ito yung point natin dito mga kababayan, no? Sana, this time, sa pagkakataon na to, kung sakali man na lumabas yung video na yan, well, at ito ay peke, di ba? Sana, ang hinihiling ko lang po is mabigyan na po ng legal action itong si Harry Roque. Ang dapat nga dito madisbar na. At mga kababayan, ako naniniwala ako, no, pag itong video po na to ay napatunayan po natin peke, dapat po mag-file po tayo. Siguro kami mga vloggers na lang, no, baka kaya na namin to, no. Magpa-file po tayo ng disbarment kay Harry Roque. Hindi nga, seryoso. Kasi nga, yung rally natin sa Uliwasang Bonifacio, mga vlogger lang din po nag-organize nun. Pero naging successful. Naparesign po natin si Sara Duterte. So ito mga kababayan, kung ito po ay peking video at nanggaling po kay Harry Roque po ito, at ito po malaking ebidensya ito, na kay Harry Roque po nanggaling itong peking video nga po, ng pulburon video ni PBBM, siguro malaking grounds na po ito ng disbarment. Di ba, ang bobo eh. Sinabi niya nga sa mga tao na, kayong mga taga-Canada ang magkalat yan, dapat sa abroad. Kasi papagurgur. Pero mga kababayan, di ba, inutusan mo nga na ipagkalat ito sa ibang bansa, pero inamin mo na yung video galing sa'yo. O, di ba? Kapag ito, peke ito, kakusapin ko yung mga vlogger ulit. Di ba? Kasi actually, yung rally po nung sa Liwasang Bonifacio, Sara Resign Rally, nagsimula lang yun sa pag-uusap ng mga vlogger. So, siguro dito, baka magawa natin ng paraan ito, no? So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? Anong masabi nyo nga po dito sa pinagkakalat na naman nila na pulburon video? At syempre, mga kay-street race, no? Kung meron nga silang ilalabas sa pulburon video, syempre, ang gagawin natin dito, pag-aaralan natin kung ito ba ay totoo o peke. I-verified po natin yan. So, kapag ito po ay totoo, advice ko lang mga kababayan, paniwalaan po natin. Ganun lang yun. Diba? Kasi dapat maging fair tayo dito. Kasi kinabukasan ng Pilipinas na nakasalalay dito. So, paniwalaan natin yan. Pag ito po ay na-verified na totoo. Pero pag ito po ay peke, diba? So, sa tingin ko, kailangan na po natin gumawa ng hakbang para sa legal actions po dito po sa mga DDS na to. Diba? So, yun mga kababayan. So, kayo po masabi nyo nga po dito. And then, comment lang po sa baba. At syempre, palike na lang po ng video po na to para po makatulong din po sa algorithms po ng content po na to. So, hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo.
sa susunod po na video. Salamat. Okay.